Sa pagpasok, nakapamilya star na si AC Bonifacio sa loob ng bahay ni Kuya bilang housemate ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang atensyon ng mga manonood ay hindi maiwasang matutok sa kanya. Ang kanyang mga aksyon at emosyonal na pag-amin ay nag-iwan sa mga netizens ng pagtatalo kung siya ba ang pinagmumula ng drama o isang biktima ng sitwasyon na siya namang nagpabuhay sa mga issue niya sa ilang celebrities. The Philippine Showbiz List presents mga issue ni AC Bonifacio ng PBB versus celebrities. Bianca Di Vera. Isa si Bianca sa na-issue kay AC dahil sa pagkakapareho nila ng lalaking minahal. Sa isang episode ng programa, makikita ang tila pagkagulat ni AC nang malamang si Bianca ang bago nilang makakasama. Hindi pa nga lubusang nakapagpakilala ng kanyang sarili si Bianca sa mga housemates, tila inunahan naman siya ni AC sa pagkakalat kung ano o sino ang nag-uugnay na koneksyon sa kanilang dalawa. Si AC mismo nagbukas ng usapin at ikinuwento sa ibang housemates kung bakit awkward siya na makasama si Bianca sa PBB house. Pagbubunyag ni AC, si Bianca ang ex-girlfriend ng kanyang current boyfriend na si Harvey Bautista. Sinabi niya raw ito sa mga kapwa housemates para hindi magtaka ang mga ito kung sakaling maging off ang pagsasama nilang dalawa. Kahit okay sila, ay aminado siyang hindi sila nag-uusap ni Bianca tungkol kay Harvey. Ayon kay AC, noong una pang araw ay sinabi niya na hindi niya nais maging bahagi ng PBB kung magpapanggap lang siya at makipagplastikan. At isa si Bianca sa mga tao na talagang ikinabahala niya na makasama sa bahay. Isa pa sa binunyag ni AC ay ang pag-amin ni Bianca na si Harvey daw ang kanyang totga o the one that got away. Ayon kay AC, habang sila ng kanyang kasintahan ay nagsisimulang mag-date, si Bianca raw ay pinagkakalat sa mga kaibigan na si Harvey ang kanyang totga. Pakiramdam rin daw niya ay baka isipin ng tao na siya nagsisimula ng drama sa loob ng bahay ni Kuya. Katulad ng inaasahan, ang revelasyong yun ni AC ay hindi ikinatuwa ng ilang netizens online. Dahil sa tila pagtatangka daw nitong mapunta sa kanya ang simpatya ng mga housemates. Pinangunahan niya si Bianca kahit na alam niyang hindi hayag sa publiko ang dating relasyon nito kay Harvey. Pero ang issue nilang dalawa ay hindi na pinatagal pa. Sa isang candid conversation sa tabi ng pool, si AC ay nagdesisyong magtapat kay Bianca upang linawin ang mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Ayon kay AC, sinabi raw ni Bianca sa isang rehearsal na nararamdaman niyang may problema siya sa kanya dahil nandyan siya sa harap ni AC. Nang marinig ito, si Bianca ay inamin na sinabi niyang may tensyon sa pagitan nila, pero nilinaw niyang hindi siya galit. Ayon pa kay Bianca, normal lang na may awkwardness sa pagitan nila dahil hindi naman talaga sila nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Hindi din niya itinanggi na si Harvey ang kanyang totga, pero nilinaw niyang wala siyang masamang intensyon. Ayon kay Bianca, nang malamang sila AC at Harvey, natuwa siya para kay Harvey at wala siyang plano na saktan si AC o agawin siya mula kay Harvey. Hindi naman daw nasaktan si AC sa mga nasabi ni Bianca at wala silang problema nito. Nagpahayag siya na gusto niyang magtulungan at magkaibigan sila sa loob ng bahay at magsimula ng malinis na pahina. Criza Taa. Tila wala ngang kaalam-alam si AC ng kanyang mga aksyon sa loob ng bahay ni Kuya ay magpapabukas ng issue sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Kabilang na nga riyan kay Criza Taa na naging housemate naman noong Pinoy Big Brother 8. Ang issue ay nagsimula sa isang episode ng PBB kung saan ay ibinahagi ni AC sa kapwa niya housemate na si Michael Sager ang biglaan niyang pagingibang bansa noon na walang kadaladalang gamit maliban sa kanyang cellphone at power bank. Sa isang punto ay binanggit ni AC ang isang tao raw na mahilig magyabang ng mga binili at ginagawa nito. Sumang-ayon si Michael sa pahayag ni AC at sinabi niyang pina-follow niya ang taong ito at binanggit na may mga tao talagang very expressive tungkol sa kanilang buhay. Gayunpaman, iginiit ni AC na may pagkakaiba ang pagiging expressive at pagiging show-off. Agad pinag-usapan online ang usapan na ito na AC at Michael. Bagamat wala silang binanggit na pangalan kung sino ang kanilang pinatutungkulan, mailang netizens ang nanghula na ito'y walang iba kundi si Criza. Sakto raw kasi ang mga sinasabing definisyon ni na AC at Michael kay Criza.
Hindi rin daw may kakailan si Krisa ito dahil pareho siyang pina-follow ni na AC at Michael. Dahil dito may ilang netizens ang tinawag na bully si AC. Pero may ilan naman na kinokonekta ang nangyari sa nakaraan daw ni na AC at Krisa. May mga nagsabing ginagawa raw ito ni AC dahil may galit siya sa dating ka-love team ng boyfriend niya ngayong si Harvey. Bukod pa rito, ang pagkakadawit ng pangalan noon ni Krisa sa umano'y pagkikipaghiwalay ni AC sa dati niyang nobyo na si BGYO member Nate Porcalia. Matatandaan na nagkaroon ng tila distansya sa kanilang pangalan matapos paratangan si Krisa sa social media na siya ang third party. Agad namang itinanggi ni Krisa na may namagitan sa kanila ni Nate. Ayon kay Krisa, kailanman ay hindi siya nakipag-date kay Nate. Hindi raw sila magkaibigan o close sa personal, kung kaya't hindi niya alam kung bakit nadawit siya sa isyong hiwalayan. Pero inamin ni Krisa na inaya siya noon ni Nate na lumabas at magkipag-date, ngunit agad daw niya itong tinanggihan dahil malaki ang respeto niya kay AC. Nagbigay naman ng reaksyon noon si AC sa tweet ni Krisa. Agad niya itong nirepost. Pahapyaw niya sinabi na alam niya ang buong katotohanan at nagkausap na sila ni Krisa. Dagdag pa ni AC, magkaiba ang sinabi sa kanya noon ni Nate sa sinasabi naman ni Krisa na pinormahan siya ng dating nobyo nito. At yung iuugnay ang mga kaganapan noon sa nangyayari ngayon, kung si Krisa nga ang pinatutungkulan ni AZ, lumalabas sa tila hindi pa din siya nakaka-move on sa nakaraan at dala-dala pa din ang issue niya rito. Pero ang mga pasaring daw na ito ni AC ay hindi naman pinalampas ni Krisa. Sa Instagram stories ni Krisa noong March 23, 2025, sunod-sunod siyang nag-post tungkol sa natanggap niya ngayong biyaya sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan sa buhay. Kabilang sa binahagi ni Krisa ang video niya habang nagbi-makeup sa loob ng sasakyan. Nilapatan niya ito ng background music na Who Says. Kalakip nito ang makahulugang caption na nagsasabing, Who says you can't be the best? Who said? Ibinahagi ni Krisa ang kantang ito ay naging mantra niya habang lumalaki siya. Ayon sa kanya, sa murang edad na 14, siya naging breadwinner sa pamilya at ang kanyang pure hard work and independence ang nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Tinapos niya ang caption ng praying hands emoji bilang simbolo ng kanyang pasasalamat. Dagdag pa niya, listen to me, if can do it, who says you can't? Nasundan pa ito ng isang video kung saan makikita si Krisa habang nasa loob pa rin ng sasakyan habang kumakanta ng She Will Be Loved. Sa text caption ng video ay mababasa, This world is always aligned with me. It's called faith. This isn't luck. This is pure perseverance. Ilona Garcia. Kabilang ang PBB 737 second teen big player si Ilona Garcia sa napaulat na nakaalitan din ni AC. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang maganda nila noong samahan bilang magkaibigan. Sa katunayan sila Ilona at AC ay bahagi ng Potato Squad. Kung babalikan ang ilan sa kanilang mga ganap online, makikita kung gaano sila ka-close sa isa't isa at kanilang bonding moments. Pero ang pagkakaibigan nila ay naintriga dahil di umano sa pambubuli ni na Kyle, Darren at AC kay Ilona. Sa isang ex-post ni Ilona noong June 25, 2018, binahagi niya ang isang larawan kung saan makikita siyang nakaupo sa wheelchair at nakasabit sa IV na may dextrose. Kasama ng larawan, nagbahagi siya ng mensahe sa kanyang mga tagahanga na magsanay ng pagmamahal at hindi ng puot at maging aware sa mental health. Ayon sa mga ulat, ang mga komento na maaaring naging sanhi ng stress kay Ilona ay nagdala sa kanya sa ospital ay mula sa mga espekulasyon na siya raw ang tinutukoy na Darren at Kyle sa kanilang mysterious tweets tungkol sa isang tao na changed for the worse. Nagsimula ang lahat na magkomento ang isang netizen sa Instagram photo ni Ilona kung saan sinabi nito ang iba pang mga miyembro ng Potato Squad na sila Darren, Kyle at AC ay dapat itigil ang pagrarant sa ex tungkol kay Ilona dahil sila ay mga public figures. Mababasang tweet noon ni Kyle, It was nice knowing you. We all create our own reality. Some choose to live a lie. Others are full of lies. Makatiba ulo mo? Bagamat walang pagbanggit kung sino ang tinutukoy nilang tao, mabilis nag-speculate ang mga fans na ang pagbanggit ni na Kyle at Darren sa salitang lies kasunod ng itchy head na reference ay patungkol kay Ilona. Ito ay dahil sa mga rumors na nagsasabing nagkaroon daw ng kuto si Ilona noong naging housemate siya ng PBB. Sa ex-post ni Ilona noong June 28, 2018, sinabi niyang natutunan niya mga bagay sa mahirap na paraan, partikular na pagdating sa respeto. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagsasabing nais siyang maging maayos ang kalagayan ng iba.
Bagamat hindi tumukoy si Ilona ng partikular na tao sa kanyang mga tweet, napansin ng ilang mga komento mula sa mga netizens na ang tila tinutukoy ay sina Darren, Kyle at AC. At dahil na rin sa mga isyong kinasasangkutan ngayon ni AC, na nagpapakita di umano ng kanyang tunay na ugali sa PBB kung saan tinawag siyang manipulative, liar and backstabber. Maraming netizens ang binuhay ang papel niya sa pagkabuwag ni Ilona sa kanilang barkadahan na ito daw ang nanggatong ng kung ano-anong salita kina Darren at Kyle upang palabasin na masama. Ilang netizens din ang naniniwala na isa sa dahilan ng pag-alis ni Ilona sa Pilipinas maliban sa kanyang career move ay dahil sa pambubuli daw nila ni AC sa kanya. Kaugnay nito, lalo pang nagpainit sa usapin na may bad blood pa din sa pagitan ng dalawa ang makahulugang ex-post ni Ilona noong March 24, 2025 sa iniwan niyang mensahe na "More tea on my latest single." Bagamat malinaw na ang tinutukoy ni Ilona ay ang tungkol sa kanyang bagong kantang ilalabas, maraming netizens naman ang kumbinsido na ito ay tila pasaling niya sa isyong kinasasangkutan ngayon ni AC. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!